Hinahabol ng mga pulis ng North Little Rock ang pulang Dodge Ram pickup na ito at ngayon ay sumasali na rin ang isang tropa ng Arkansas State sa habulan. Pahilaga papunta sa Main Street. Bilis ay 62 maganang trapiko. Patch. Ipinapitik ng tropa ang pickup TV out. at mabilis na natapos ang habulan na ito. O baka hindi pa. Drove out of it. They're still northbound. Just past Main Street. Coming into construction. 10-4 line traffic, speed 85, northbound Pennsylvania. Are you primary? Seen it, it's commented, and also primary. Like there's 2 or 3 miles. Mabilis siyang dumaan sa construction zone na ito. Pero nasa likod lang niya ang pulis 84 miles an hour line traffic, coming up to Main Street. Coming into traffic. He's slowing down. Ngayon, naipit na siya sa likod ng ilang sasakyan at bumangga sa divider tapos nabangga niya ang likod ng sasakyan sa harap niya. Binangga lang niya ang sasakyan. Seen it, it's commented. Lumapit ulit ang pulis para sa isa pang pitik maneuver. Isa pang total vehicle insurance, malaki na ang sira ng sasakyan niya. Mukhang matagumpay na ngayon ang pitik maneuver. Itas mo ang mga kamay mo ngayon. Itas mo ang mga kamay mo. Lumabas ka sa bintana. May isa na. Tinututukan na ng baril. Lumabas ka na ngayon sa bintana. Ayaw niyang lumabas sa bintana, Sandali lang. Hoy, lumabas ka na dyan. Lalabas na ako. Umalis ka sa frame. kaya tinulungan siya ng mga tropa. Ang tanga nun, pwede kang mamatay dun. O yung taong nabangga mo. Si Kenneth Wood, 63, ay kinasuhan ng felony fleeing, criminal mischief, pagnanakaw, pag-iingat ng meth at cocaine, at reckless driving. At marami pang ibang mga kaso rin. Pero wow, ibig kong sabihin yan ay isang lalaki na lumikha ng mapanganib na sitwasyon. Hindi ko talaga matanggap yung pagmamaneho, parehong sa panig ng pulis at sa panig ng suspect, at sa isang pit maneuver na halos itapon ka na sa median. Oo, ibig kong sabihin, napakatotoo nang nangyari. Pwedeng tumalon yung truck sa gitnang median O, dahil pwede sanang magdulot ng mas malaking banggaan. Kaya masaya ako na natapos ito ng ligtas. pero isipin mo, ano pa ang magtutulak sa'yo tumakbo pagkatapos nun? Marami, alam mo yon. Kaya gets ko, lasing, mga ganun, at illegal na droga, pero hindi sulit ang sugal na yon. Adi at Howard, pwede ba kayong sumama sa likod? May dala ba kayong anumang sandata o kahit anong bagay dyan? May inumin ako para sa'yo. Nasa bulsa ng bato mo. Ayos lang, hindi naman nasa katawan mo. Sige, umatras ka lang. Kinuha ng driver, Ng 37. pahilaga, Yan ang daan papunta sa Johnson Beach. hindi niya pinansin ang stop sign. Papuntang silangan. Si Jonathan mula sa kanyang alien. Pagkatapos may itinapon mula sa sasakyan. Miss Batch, may itinapon kang bagay mula Scott papuntang Bill sa Hilaga. May bagay doon, bumaba ka na ngayon. Mabigat ang trapiko pakanduran sa... Mga driver, Roy Flowers, kailangan mong pumunta sa parole warrant. Nakahazard ang driver na marahil ay mabuti dahil nagsisimula ng maging delikado ang habulan na ito. Labing apat, ano ang bilis mo? 4 na po papuntang Hilaga sa Patrick Tree Belt. Para sa Hilagang direksyon, Patrick, bilis 75. Pinahinto ng driver si Patrick 5, Johnston. Si Johnston yan. Nasa harap ko siya. Siya ay... at pinahinto siya. Muli. At ngayon ay umaakyat na siya sa damuhan. At ngayon, papunta naman siya sa kabila. Pababa ng timog sina Patrick at Pratt. Bilis 70.
Si Johnston yun, siya yun. Lumalapit ang tropa para sa pit maneuver. Pero lumiko ang driver papasok sa istasyon ng bumbero. Dumaan lang sa likod ng istasyon ng bumbero. Di ako sigurado kung magkakakuryente ang apartment para sa atin. Talagang nagsisimula ng maapektuhan ng habulang ito ang suspension ng tropang ito. Ngayon, bumalik na sila sa istasyon ng bumbero. Paikot-ikot lang tayo dito, kwento. Dumaan sa field, silangan nawalan ng lugar. Kakatawid lang niya sa sinturon, papunta siyang Hilaga. May magandang ideya ang pulis kung saan papunta ang suspect at sinusundan niya ang pickup mula sa kalsada. 10-4, palabas na siya papuntang Greensboro ngayon. At ayun na siya. Papuntang silangang Greensboro, 8 ang bilis, walang trapiko. Tuloy-tuloy, lagpas Caraway. Muli, Sinusubukan muli ng tropa na lumapit para sa isang pitch sa television. hindi mo ito makikita dito pero sinubukan ng driver na tumakas ng naglalakad at agad siyang nahuli. Patirahin sa lupa, nasa lupa ako, nasa lupa ako, nasa lupa ako, yun sir. Inaresto ang driver at ang pasahero. Tanga, ibigay mo ang kamay mo. Ngayon tingnan natin kung may sira. Malamang nasira ko ang kotse ko, tumalon ako sa isang tumatalbog na kurbada. Bago pa lang ang preno ko at ngayon, halos sumadsad na ako sa sahig kakapreno. O parang lubid na lang sila. Alas 1:15 ng madaling araw pinahinto ng medyo alanganing state trooper ang 2012 Dodge Charger sa traffic stop. At bigla siyang tumakbo. Adam, hindi mo ba kailangang huminto? Nagbanggaan sila ng pulis at muli siyang tumakbo. Naaksidente siya sa silangan pababa ng Timog Bound University. Degrees, nandito kami sa 3,837 Timog Bound University. 130 maganang trapiko. Ginagawa ng tropa ang lahat para makahabol sa driver na tumatakbo ng higit. 130 milya kada oras. Isuot ko ang aking seatbelt. Papalapit na sa mataas na 30. Ayan siya sa unahan, tumakbo sa pulang ilaw at sumingit sa trapiko. Tumakbo siya ulit sa isa pang pulang ilaw at lumiko. At pagkatapos ay bumangga ulit sa tropa. Pupuntahan ko yan, pabigla-bigla siya, 2 beses na naitala. Tumalon siya sa interstate at saka bumangga sa flatbed. Kakapasok lang niya sa high 30, dumaan lang siya sa ilalim ng semi 30. Silangan o kanluran? Salamat pare, papalapit na kami sa Air Springs. Isinuot niya ang kanyang mga palakol at mukhang bumabagal siya. Pinatigil siya ng pulis at tumalon mula sa umaandar na kotse. Hindi ka komportable. Tumatakbo na siya ngayon sa service road, paksa, tama sa 30 East Garage. Paksa, pananakot. Puti ang shorts, puti ang shirt, service road, Garrison Springs. Tumatalon lang siya sa bakod.
Mabilis na dumating ang backup. Diyan lang sa kanto kung saan may puting bakal na bakod, diretso siyang pumasok papunta sa gubat. Buti na lang nakita ng tropa kung saan siya papunta. Habang hinahanap siya, sinilip ng tropa ang sasakyan at natuklasang may loaded na Glock 29 na ninakaw pala. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman ng tropa kung saan nahuli ang suspek. Oo, sabi niya, ang apelido niya ay Lucky, kaya siya yon. Pagkatapos niyang pumasok nang walang paalam sa bahay ng isang hindi niya kilala, ako. Hinubad niya ang damit niya at nagtago sa apartment, pero di siya pumasok ng sapilitan, kaya pagnanakaw ang kaso niya. Si DeAndre Lucky, 23, ay ginamot sa nabaling pulso at galos. Nasa Pulaski County Detention Center siya ngayon at nahaharap sa mga kasong pagtakas at pagnanakaw. Dahil sa pagpasok niya sa bahay na tinangkang pagtaguan. Tama ba, Hepe? Dito nagtatrabaho ang anak mo sa Arkansas State Police, di ba? Opo sir, hindi mo maloloko ang mga yon. Kapag nakita mo ang puting sasakyan na may asul na guhit, seryoso na yon. Alas 11:45 ng gabi, sinusubukan ng Arkansas State Trooper na pahintuin ang driver ng Andy Tiburon. Nakailaw at sirena na, biglang tumakbo ang driver. Kung titingnan mo, makikita mong may babaeng kasama siya sa kotse. Nilapitan ng pulis para sa pit maneuver pero nagpreno agad ang driver para harangin siya. Sinubukan ni Ben. Lumabas siya sa highway. At pagkatapos, ayun, bumalik siya sa highway. 42, coming up behind you. Back, 430 north. Zigzag siya sa kalsada, nilalampasan ng mga sasakyan sa balikat ng daan. Maaari kong tawagin itong apat na mula Little Rock. Ako ang pangalawa. Lumapit ulit ang tropa para sa pit maneuver at biglang nagpreno ang driver sa harap. At muli lumabas ang driver. Ngayon, tumatalo na siya sa interstate. Pero mabilis ding bumagal, nag-u-turn. At mukhang mali na ang direksyon niya ngayon. Maling direksyon. Nagkamali ako ng direksyon, 6 na raan at 30 pakanluran, 104. May paparating na sasakyan, takbo nila 70, kailangan natin silang pahintuin. Nagiging masyadong delikado na ito kaya umatras ang tropa. Bilis mga 105. Samantala, Kaya ano ang wala sa interstate talaga? Pakanluran. may isa pang pulis na papalapit pero galing sa kabilang direksyon. 1 milya kanluran ng Fair Park. Ito ang dashcam ng isa pang pulis. Katatapos lang sa university, tuloy pa rin pakanluran ay pasilangan pakanlurang linya. Kailangan nating makuha ang paghinto na yon. Pumupwesto na siya ngayon, umaasang mapapahinto niya ang driver na papalapit na sa kanya. Huling segundo niyang iniikot ang manibela. At nagbanggaan sila ng harapan. Nabangga ko ito. Nabangga ko ito sa bato, nabangga ko siya. Adam, 16, paano mo siya nabangga? Humiga ka sa lupa, humiga ka sa lupa, humiga ka sa lupa. Lumabas ng kotse ang pasahero. Ano, humiga ka sa lupa, babariling kita, humiga ka sa lupa. Mukhang tumalon na ang driver sa bakod na may tinik at hindi na makita. May kadena dito na gumagapang sobrang haba. Itim ang football field ng War Memorial. Bumangon ka. Hinahanap ng tropa ang driver at habang naghihintay, mukhang kailangang magpaliwanag muna ang babae. Paumanhin? Tumahimik ka, isara mo ang bibig mo. Tinulungan ng aso na huli si Brent Ellis habang nagtatago sa kalapit na golf course. Nahaharap siya ngayon sa mabibigat na kaso gaya ng second-degree battery, felony fleeing, aggravated assault, driving while intoxicated, pagtakas habang naglalakad, panganib sa kabataan at iba't ibang paglabag sa trapiko. Sinabi ng pasahero sa pulis na kakakilala lang niya kay Ellis sa Walmart bago ang habulan. Wow, at alam mo talagang isinugal ng pulis na yun ang sarili niya para sa grupo. Ibig kong sabihin, karamihan sa mga tao ay magsasabi na, ay alam mo, dapat mag-ingat ang mga pulis. Pero ito yung sitwasyon na kailangan talagang alisin nila ang taong ito sa kalsada, di ba? Oo. 2 sasakyan, nagbanggaan sa 70, dapat tapos na lahat, kaya matapang talaga yun.
Isang tropa ng Arkansas State ang nagpapatrolya nang biglang may dumaan na mabilis na Cadillac sa 67 North sa 440. Itim na Cadillac. Pinatigil ng tropa ang driver at nilapitan ang sasakyan. Kamusta? Ako si Trooper Lane mula sa State Police. Ang dahilan kung bakit kita pinahinto ngayon, sino ang tinatawagan mo? Bakit mo kailangang tawagan siya? Nakikipag-usap ako sa'yo. What's gonna happen? Bastos lang talaga yon. Sige, ako yun. Bastos. Mukhang hindi maganda ang simula natin. Diretso agad si Trooper, walang paligoy-ligoy. Ako si Trooper Lane ng State Police. Pinahinto kita dahil sumunod ka sa likod ko ng 75, nilampasan mo ako ng 70, di ka gumamit ng turn signal at may sira kang brake light. May 2 obtainers din tayo. Diyos ko, sige. Lahat kayo lumabas na at pumunta sa likod ng sasakyan. Para sa akin, Baby lady, di ko gagawin yan. Kausap mo na lang asawa ko. wala akong pakialam sa sinusubukan mong gawin. Nasa daan ka. Umalis siya sakay ng bago niyang Cadillac na mukhang hindi na babalik. 21. Ayun, 1,037 na umalis na siya. Nahabol agad ng pulis ang tumatakas na driver. Nakuha ko na yung lisensya niya, papunta na kami sa Revit. Lumalabas na siya ngayon sa highway. Lumiko siya sa kaliwa, lumipat sa kanan at tumawid sa pulang ilaw. Lahat ay bumabalik pa kanan sa Main Street. Naghahanap na siya ngayon ng pagkakataon na mapatigil ang sasakyan. KFS Combat Stock. Lagpas na sa ospital, bilis 42. Dahil may trapiko sa paligid ng kotse, susubukan kong gawin ang total vehicle insurance. Gabi na trapiko silangan 42. Dadaan kami sa trapiko sa tapat ng TBI. Tinatangka niyang layuan ito pero dikit pa rin siya sa likod niya. Pinili niya siya at binangga ulit at bigla siyang tumakbo palayo. 2 nabigong total vehicle insurance pabalik na ngayon sa Mainware parking lot. Tumawid siya sa mga harang ng parking at pagkatapos ay tumungo sa labasan. Lumiko papuntang WII Street. Lumiko siya sa isa pang paradahan. Papunta sa paradahan. At ngayon mukhang nakauwi na siya sa wakas. Tumayo ka dyan sa sahig. Lumakad ang driver papunta sa harapang pinto na nakataas ang kanyang mga kamay. May kutob akong hindi siya makakarating ng ligtas sa bahay. Tumayo ka dyan sa lupa. Ang driver ay inaresto at inilagay sa likod ng patrol car. Meron akong total vehicle insurance. At pagdating sa... Si 43 anyos na Marquesia, si Duncan ay ngayon nahaharap sa mga kasong felony fleeing driving under the influence, may dalang bukas na lalagyan ng alak, magulong pag-uugali, at alam natin na ilang paglabag sa trapiko. Alam nyo yung dami ng beses na iniisip ng mga tao na ang pag-uwi ay parang home base, di ba? Ligtas. Lagi nilang iniisip yon pero hindi naman talaga. Wala namang nababago. Pwede ka pa ring hulihin sa bahay mo. Oo, tama kung ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. Pero kung nasa bahay ka lang at di nagmamaneho, iba na yon. Hapon pa lang noon nang mapansin ng Arkansas State Trooper ang 2012 Ford Fusion na bumabaybay sa kabilang direksyon, lagpas ng 25 milya sa speed limit. Nag-U-turn siya at tinangkang habulin ang driver na ngayon ay tumatakas sa kalsadang probinsya. Tinangkang iwan ng driver ang trooper sa paglabas sa kalsada. 530 Harrison, 1,037, at dumaan sa bukirin na ito, pero nasa likod pa rin niya ang trooper. Patches ang iyong kotse. Hindi 62, B. Ang driver ay bumalik na sa kalsada at muntik nang mabangga ang box truck. Mula sa pagliko ay nauwi sa pagtao. Sobrang liko-liko siya sa kalsada. Maging alerto ka lang sa lahat ng ibang sasakyan dyan sa bayan. Lumapit ang pulis para sa pitik maneuver.
tapos biglang preno ng driver. Nasa 30 ako nang bigla niya akong binigyan ng brake check at malakas kong nabangga ang likuran ko. Ngayon, diretso na ang driver sa downtown Philippine. Malaki ang tsansang makasalubong niya si 1,025 dahil sa estilo ng pagmamaneho niya. Ipaalam mo sa amin kung anong direksyon ang pupuntahan mo dyan ngayon. Ayun, paalis na ang driver mula downtown Philippine. Umatras ako at hinayaan siyang bumagal papuntang paaralan. Babalik kami, sandali lang. Lumiko siya bago pa makarating sa paaralan. Papunta kami ngayon sa Texas. Harrison, papunta na ako, dadaan lang sa kalsadang yun. Carlton Field papuntang Hilaga. Nag-o-offroad na naman siya at ngayon sa bukirin na ng iba siya dumadaan. Mukhang hindi handa ang parehong Ford Fusion at ang sasakyan ng pulis para sa ganitong klase ng off-roading. Pero sa kung anong paraan, pareho silang nakakaraos ng maayos. Lumiliko papunta sa 202. Tinangkang takasan ng driver ang pulis sa pagitan ng mga puno, pero sinusundan pa rin siya. Bumalik siya pabalik kay Vexis. Inaasahan na babalik ka ngayon. Sige, ituloy mo. Mag-set up ng unit sa paaralan kung maaari para makapunta ang mga tao roon. Mukhang hindi na natatanaw ng tropa ang driver. Bumalik siya sa kalsada nang biglang lapitan siya ng driver. Kamay sa lupa, nasugatan ka. Nasugatan ako sa lupa. Hindi ka panipaniwala. Walang malubhang nasugatan sa pulis o driver. Hit and run 30 si Harrison ay nabangga siya. Nahuli na namin siya. Si William Jared Allison ay ginamot sa ospital dahil sa minor na sugat at ngayon ay may kaso tulad ng kriminal na tangkang pagpatay. Pagtakas gamit sa sakyan na may matinding panganib, pati driving while intoxicated. Hirap paniwalaan at panoorin na tumagilid yon. Isang Arkansas State Trooper ang rumesponde sa ulat ng babae sa likod. Nang manibela ng isang puting Cadillac CTS na nagmamaneho ng pabaya. Bumagal ang sasakyan at pagkatapos ay biglang umarangkada ang driver. Puting Cadillac, nagkakalat kami sa kalsada, kakarating lang namin sa 174 Hilaga X36. Nagpreno siya at nagsimulang mawala ng kontrol. Lumapit ang pulis para sa pit maneuver pero muntik na niyang tamaan. Muling inapakan niya ang preno at lumipat sa kabilang linya. Ano na po si Spacer? Tinicheck niya motor ko. Ipakita mo ang mga kamay mo, tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa paggalaw. Sinabihan niya na huwag gumalaw pero di alam kung nakikinig siya. Tumigil ka sa paggalaw, ngayon na. Hawak ko siya gamit ang baril. Nasa 759 na block lang kami. Tuloy sa paggalaw at malapit nang bumaba sa kanal. Maghihintay ako dito hanggang may dumating na ibang unit. Ititigil mo na ang paggalaw. Tinatangka na niyang makatakas ngayon. Sa pamamagitan ng pagmamaneho papunta sa kanal, mukhang gumana ang kanyang diskarte. Nasa kalsada na ulit siya. Sinusubukan niyang magdilim.
Pumapasok na kami sa isang residential na kalsada. Ngayon, halos nasa mga puno na siya. Bigla siyang promeno, umaasang maiwasan ng peking baka at nagpatuloy. Napunta siya sa dead end kaya kailangan niyang bumalik at umikot. Umatras siya pagkatapos bumangga sa tropa. Umatras siya ulit. Hindi mo ito makikita rito, tapos tumakbo siya palayo. Mas mabuti pang humiga ka sa lupa, humiga ka sa lupa, humiga ka na ngayon, ikaw babae. Ang suspek ay tinaser at bumagsak sa lupa. May natamaan ng taser. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Parang hindi ito totoo. Sinasaktan mo ako, hindi ka naman civil na abogado. Tumahimik ka. Hindi, sinasaktan mo ako, hindi ka civil na abogado. Nilagay ng pulis na hindi sibil na abogado ang suspek sa likod ng patrol car. Ngayon panahon ng suriin ng pinsala. Sir, tingnan nyo ang inyong bakuran, tingnan nyo ang inyong ari-arian, tingnan nyo kung may makikita kayong anumang nasira dito. Sige. Wala akong nakikita kahit ano. Nagpapaliyab ka ng ilog, baby, pero ayos lang. Si Crystal Dixon ay kinasuhan ng felony na pagtakas habang lasing sa pagmamaneho, pagtangging magpa-chemical test, ilang kaso ng droga, at hindi pagrerehistro ng sasakyan. Sa inspeksyon ng sasakyan, nakita ang walang laman at punong uling, alak sa harap ng pasahero, at mga pouch na may tetrahydrocannabinol gummies at marijuana. Ayos lang ba? Alas 6:57 ng umaga, isang Arkansas State Trooper ang huminto sa isang driver na nahuling tumatakbo ng 83 sa 50 sa construction zone. Pinapahinto ka, itigil mo ang iyong sasakyan. Patuloy pa ring umaandar sa 176 ang sasakyan. Mukhang binabaliwala ng driver ang pulis o baka naghahanap lang siya ng mapaparadahan at pwedeng mag-almusal. Nagiging isa ito sa pinakamabagal na habulan na nakita namin sa matagal na panahon. Bigyan mo ako ng 1 minuto, sandali lang. Lumabas ang tropa mula sa kanyang sasakyan. Bumalik ka sa kotse, bro. Ako na bahala. Iparada mo sa bahay ko. Emergency ito. Bumalik ka sa kotse mo, bro. Huminto ka sa gilid, huminto ka sa gilid, hihinto ka sa gilid, naiintindihan mo ba ako? Bumalik siya sa kotse, umaasang susunod na ang driver sa kanyang utos. Gumamit siya ng public address system. Kumanan sa West 47th Street. Going to the quick stop. Going to the quick stop. Mukhang ang mabagal na habulan na ito ay naging katamtamang bilis na habulan na ngayon. Space 15 live na trapiko lampas ng 56th Street. Hindi tumitigil ang driver. Lumiko siya sa isang gilid na kalsada. Tinitingnan na ng tropa ang tsansang ipitch siya sa Westfield. Dumaan na doon, speech 35 maganang trapiko. Copy on Westfield and Norfolk Roxbury advice. Lumalapit na siya para sa pit maneuver. At biglang umarangkada ang driver. TVR. Copy at Federal TVR. Sa wakas, huminto ang driver sa harap ng sarili niyang bahay. Get out, car, bro. Get out, car. Halika rito. At inaresto ang driver.
Itaas mo ang kamay mo. Sa likod. Ikaw, binangga mo ang kotse ko? Ibalik mo ang isip mo, tapos ka na. Tapos na. Mapapasunod ko ba siya pa uwi? Ikaw, binangga mo ba kotse ko? Lalayo ka na lang ba? Bakit ikaw, binangga mo ang kotse ko? Hawakan mo siya. Anong nangyayari? Halos nahuli niya ako sa bilis pero pinabagal ko siya at inaresto ko siya habang buhay. Gusto kong makatakas. Napasunod mo siya ng ilang milya para habulin ako. Bro, kalokohan. Kita mo ginagawa mo? Nakita mo ang mga ilaw, huminto ka. Hindi ako tumitigil. Hindi dapat gawin yan. Sinong nagsabi? Ay, makukulong ka niyan. Hindi ako titigil. Ako na ang Primaria, Timog Baron. Alas 2 ng umaga, tumutulong ang tropa mula Arkansas sa Jonesboro Policia maghanap ng driver na tumakas matapos muntik mabangga ang ilang sasakyan. Oo, kakaliko lang niya palabas ng kalsada at nasa silangang bahagi na siya ng kalsada. Napansin ng tropa ang suspect na mabilis tumatakbo sa kanal sa tabi ng highway. Nasa stadium na kami, lumihis na siya sa kalsada. Sinimula ng tropa ang pag-offroad, sinusubukang habulin ang suspect. Babalik kami. Nasa hilaga ako ninyo. Wala akong kasama na 25. Lumalapit siya para sa hukay. Kanila. Tinulak niya ulit ito sa hukay at ngayon ay nagtagumpay siya. Wag na, mukhang tuloy pa rin siya. 287 o. Ang suspect ay nagmamaneho ngayon sa maling gilid ng kalsada. Lumapit ang tropa para sa isa pang pitik maneuver. Pero bumalik ang suspect sa damuhan at pagkatapos ay sumabit sa gilid ng kalsada. Pagkatapos pumasok sa paradahan ng tindahan ng panloob para sa matatanda. Para kay to of 6'7". Tumawid siya sa highway at tinamaan siyang muli ng trooper sa ikatlong beses. Dumaan na siya sa tindahan ng supply ng traktora at muntik mabangga ang billboard. Dapat kang nasa off 6-7. Pupunta ako sa... Inaasahan ka na. Pumapasok siya para sa isa pang pit stop. Ngayon wala na sa kalsada ang dalawang kotse. Dapat kang nasa 6-7. At muling nagsimula ang habulan. Ang tropa ay tumatakbo na ngayon sa damuhan, ginagawa ang lahat ng makakaya para makahabol. Bumalik sa kalsada ang tropa. Ngayon lumihis ang suspect at muntik sumalpok sa isang sasakyan. Binangga niya ang isa pang karatula sa kalsada at pinaikot siya. Pang-5 beses na at mukhang sa ika-6 na pagkakataon ay tuluyan na. Ikaw ay magiging 6-7. Sinusubukan ng pinaghihinalaan na buksan ng Pinto. pero mukhang hindi pa bubukas ang pintong yan sa ngayon. Ipakita ang mga kamay. Ipakita ang mga kamay mo. Inalis ang driver mula sa sasakyan at inaresto. Bakit ka tumatakbo? Nakadroga ka ba o ano? Uminom lang ako ng kaunti. Kaunti lang ang ininom mo, kaya ka ganyan tumakbo. Tingnan mo sa sakyan mo, pare. At pagkatapos may huling hiling pa ang driver. Pwede ka bang manigarilyo? Pare, kakayos mo lang ng sasakyan ko, sasakyan mo? Hindi ka maninigarilyo. Si Jacobian Fox, 25 taong gulang ay nahaharap ngayon sa mga kasong kabilang ang felony. Fleeing at reckless driving dahil sa pagmamaneho ng 100 milya kada oras sa isang 35 milya kada oras na zone. Driving under the influence, walang insurance at hindi pagsuot ng seatbelt. Alam mo, bihira mong makita ang ganitong galaw sa mga departamento sa bansa.
Huwag mong babastusin ang Arkansas State Police. May bago silang direktor at seryoso ang mga lalaki doon. Sa tingin ko, titigil na rin ang mga taong ito sa pagtakas dahil kumakalat na ang balita. Tatapusin ka ng mga state trooper. Oo, Curtis. Salamat sa pagbanggit na ang parking lot ay sa tindahan ng panloob para sa matatanda. Sigurado ako kung halimbawa tindahan ng bulaklak yon. Parking lot lang naman yon, pero imbis na sabihin mo, ginawa mong tindahan ng panloob para sa matatanda. Sige, ituloy natin. Isang deputy mula Benton County ay nagtangkang maghatid ng warrant sa mag-asawang bagong dating sa International House of Pancakes. Ngunit bigla silang tumakbo. Nilampasan nila ang stop sign. Nilampasan pa nila ang isa pang stop sign at ngayon papunta na sa maling direksyon, kasalubong ang trapiko. Tumalon sila sa interstate pero sinusundan sila ng deputy. Lumiko ang driver sa exit. Hindi huminto sa stop sign at nawalan ng kontrol. Habang pumapasok sila sa hukay, nawalan muli ng kontrol ang driver at nahulog sa kanal. Nasa kanal pa siya, standby lang, babalik din siya sa kalsada maya-maya. Bumukas ang pinto ng pasahero kahit tuloy pa rin sa pagmamaneho ang driver. Nabuksan ko ang mga pinto mo, isinara lang nila. Si Billy ay bumagsak. Nagtatapon na sila ng gamit sa bintana sa gilid ng pasahero. May itinapon lang sila dyan mismo. May mga gamit pa rin tinatapon sa bintana. Lampas na sila sa mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Halos 120 milya kada oras tinatanong niya ako sa labas kung Magulat, tama ba? Mga 120 ang bilis. Sawa ka na kay Walt. Kailangan mong magpunta sa silangan. tumawid ang driver mula highway kahit pula ang ilaw. Ay bumaba siya sa mababa. Tumawid siya ulit kahit pula ang ilaw. Dumaan siya sa Freddy's Frozen Coaster. Nasa mababang bilis na siya, bumababa na. Tumalon siya palabas ng umaandar na kotse, na ngayon ay diretsyo ng papunta sa bahay habang nasa loob pa ang pasahero. Bumangga ang kotse sa nakaparadang SUV. Ipakita nyo sa akin ang mga ulo nyo. Ipakita nyo ang mga ulo nyo. At mabilis siyang sumuko. Humiga kayo sa lupa. Huwag gumalaw. Dumapa kayo. Gawin nyong parang eroplano. Habang ginagawa niyang parang eroplano, Gawin mong parang eroplano. may ilang pulis na naghahanap sa driver. Yan ang bakuran na pinuntahan niya. Sige mga pare. Na parang tumalon sa bakod at ngayon nagtatago sa isang bakuran dito. Dito siya huling nakita. Hoy. Halika rito. Oh, nakuha ko na. Huwag mo akong takpan. Takpan mo ako. Takpan mo ako. Umalis ka sa harap ko. Tama, tapos ka na. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Inaresto nila ang driver. Umupo ka. At siya ay dinala sa naghihintay na patrol car. Tumingin ka rito. Doon ba ako? Si Justin Lee Larson ay nakakulong sa Benton County na may piyansang $100,000 at kasong pagnanakaw sa tirahan. Pagnanakaw ng ari-arian, paghimok sa kabataan sa krimen, pagtakas, at pagdadala ng gamit ng droga. Ngayon, si Caroline Melton ay kinasuhan din ng pakikialam sa ebidensya at pagdadala ng gamit para sa droga. Pinalaya na siya mula noon. Isang tropa sa Arkansas ay tinawagan para humingi ng tulong matapos tumakas ang isang driver sa traffic stop. At yan ang driver. Lumapit ang tropa para gawin ang pit maneuver. Nag-U-turn siya at mukhang napalibutan na ng husto ang driver.
At gano'n na lang, natapos na ang marahil pinakamaikling habulan na nakita namin. Tumingin-tingin ang driver at inaalam ang sitwasyon. Huwag gumalaw, hindi ako nakikipag-usap sa inyo. Dumapa kayo, huwag niyong gawin. Tumingin siya sa kanyang kanan. Tumingin ulit siya sa kanyang kanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang telepono. Tumingin ulit pababa at nag-alis. Pero hindi siya nakalayo. Tiningnan niya ulit ang kanyang telepono. At pagkatapos ay umatras. Umatras pa ulit. At ngayon sa ikatlong beses, tuluyang napalibutan. O baka hindi naman. Ngayon siya ang nangunguna sa 6 na patrol car sa isang mabagal na habulan sa paradahan. Sa kung anong paraan, naiwasan niya sila at ngayon ay balik siya sa kalsada. Nilampasan ng tropa ang ibang deputy at opisyal. At lumapit ulit para sa isa pang pitik maneuver. Umiikot ang jeep at muling tumakbo palayo. Muli, nilampasan ng tropa ang iba pang mga deputy at opisyal. At muli siyang lumapit para sa isa pang pit maneuver. Umakyat ang jeep sa bangketa. Sige. At napit maneuver na naman. Umatras ang driver at sinusubukan ng makatakas pa atras. At pagkatapos ay napit maneuver siya sa huling pagkakataon at sinusubukan pa rin niyang makatakas. Ako ang magmamaneho, huwag mo gawin, bagsak na ako, patay na ako. Mukhang siya na ngayon. Magaling. Pumunta sa Likuran ng isang hinihintay na patrol na kotse. Si Antonio Aguirre, 29, ay nahaharap ngayon sa maraming mabibigat na kaso. Ayon sa rekord ng korte, 26 na beses na siyang naaresto sa nakalipas na 10 taon, kaya ito na ang ika-27. Wow, kanina lang naming napag-usapan na tinawag ni Curtis na pit iyon, pero minsan hindi na talaga iyon pit. Subukan nating panatilihin ito. Yun ay isang put lang. Ano ba ang put? O, ilalabas ka namin. O, hindi ko alam kung ano ang opisyal na termino ng pulis para doon. O. 1037, isang Arkansas State Trooper ang humahabol sa 2020 Toyota Corolla na ito na tumakas mula sa Rogers. Pulisya ilang minuto lang ang nakalipas. Tatawagan ko siya, kasama siya. Lumiko pa kaliwa ang driver at umakyat ang Corolla sa rotonda. Ako, nakita ko sila sa West Bend. O, West Bend. Hindi, kahit sina Goes at West ay hindi nagdala ng mga iyon. Bumukas ng malaki ang mga gate at ngayon ay pumapasok na ang driver sa Pinnacle Country Club para sa mga hindi pamilyar sa Pinnacle. Ang club ay may 18 hole na golf course na orihinal na dinisenyo ng alamat na si Don Secrest at host ng Walmart Ladies Professional Golf Association Northwest Arkansas Championship na tampok ang top women golfers sa mundo. Bukod sa 62 bunkers at mga water hazard sa 15, sa 18 butas ang gated community na nakapalibot sa course ay may hamon na iba't ibang mga speed bump. Nagiging delikado na ang habulan na ito para sa patrol car. Suspension. Isang daan at 20. Malapit na kaming bumalik sa Pauline Whitaker. Nasa unahan ng exit, kumaliwa ang Corolla at sumiksik sa entrance at nagsimula. Dumaan sa maling direksyon. Mali ang direksyon niya. Hindi ako nagkamali ng daan. Bumaba siya sa rotonda, pero mali pa rin ang direksyon niya.
Tumawid siya pabalik sa rotonda pero mali pa rin ang direksyon niya. Halos mabangga niya ako, mga froggers. TBI, hindi ito tagumpay na kwento. Nasa bangketa na siya ngayon at naipit na naman. Sansong. Hindi mo makikita rito, pero tumalon palabas ang driver sa passenger side at tumakbo. Nadapa siya. Pero sa malas niya, nandun agad ang mga pulis ng Rogers. Go, go, go! Footmail, footmail! Papuntang Hilaga sa JD Hunt. Diretso lang, blue jeep, diretso lang. Pumunta siya sa Hilaga papuntang parking lot ng Northgate Plaza. Humiga ka sa lupa. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod ng iyong likod. Mabilis na inaresto ni Rogers ang driver. Pulisya, ang tanga mo sa kalokohan mo, may mapapahamak kang tao. Pasensya na. 430 na dakip ang isang lalaki. Sebastian. 15? Sinusubaybayan. Isang deputy ng Sebastian County ang nagpapahinto sa 2014 Ford Focus na ito matapos makilala ang driver na may aktibong warrant. Habang bumababa ang deputy mula sa sasakyan, dumating na rin ang mas maraming mga pulis sa lugar. Ginoong Biarioso. Sir. Lumabas ka para sa akin, lumapit ka para sa akin, huwag mo siyang isama. Bitawan mo ang Diyos, grabe naman. Alisin mo ang kamay mo sa sapatos. Umalis na ang driver. Umalis. Nasa likuran na niya ang trooper ng estado ng Arkansas. Nakuha na niya, nasa likod na, papuntang Hilaga. Di mo isiping may isa pang trooper ng estado na naghihintay sa unahan. Nag-turn yung trooper. Sakto habang sinusubukan ng driver na lampasan ng truck. Nasa northbound pa rin kami. Papunta na sa ilalim ng 500 at 411 ilipat mo yung nasa kanang linya. Sobra sa doble ng speed limit ang takbo ng driver. 100 ang bilis, pinipilit siyang ipit ngayon. Lumapit na ang lead na pulis para sa pit maneuver. 11, tandaan, may aso ako. 3 beses na mas mabilis sa speed limit ang takbo ng driver. 120 ang bilis, papalapit na tayo sa 71. Sinusubukan pa rin niyang ipit siya. Lumapit ulit ang pulis para sa isa pang pit maneuver pero nakatakas ang driver. Patuloy akong papuntang Hilaga, malapit na sa 71 maghintay at ipaalam kung saan tayo pupunta. Tumawid siya sa pula at muntik mabangga ng SUV. Nadaanan niya ang Popeyes. Isang Aldi's. Pabalik na kami papunta sa 1000. Shorty's Car Wash. At isang Wendy's. Nadaanan na natin ng Wendy's, 85. Ngayon, nagmamaneho na siya sa passing lane at nadaanan ang Kentucky Fried Chicken at isang lokal na barbecuehan na tinatawag na Pig at Pepper. Nadaanan ng lumang Chevy, malinis sa kaliwa at unahan. Ngayon, sumisingit na siya sa trapiko. Nasa 1000 ako, bilis 100. Bigla siyang promeno at lumiko papasok sa Village South Apartment. Pumapasok kami sa Village South Apartments. 25, tandaan mo ako isang aso. Pinaalalahanan siya muli ng isa pang pulis na may kasamang aso. Pinipili niya ang paa na yun kahit paano. Lumapit ulit ang pulis para sa isa pang pitik maneuver. Bumukas ang likod ng kotse. At ngayon, tuluyang naipit ng 2 pulis ang driver. Ayaw niyang lumabas ng kotse. Lumabas ka ng kotse. Lumabas ka ng kotse. Lumabas ka ng kotse, makakagat ka ng aso. Hindi anong nagawa ko, lumabas ka ng kotse. At patuloy na pinapaandar ang makina dito. Ngayon, tandaan mo yung aso. Ayan na siya. Tinubukang isara ng driver ang bintana. Lumabas ka ng kotse. Binabasag ng isa pang pulis ang bintana ng pasahero. At ngayon, mukhang pagkakataon na ng aso na makialam. Tumigil ka na sa paglaban, aso ko, lumabas ka na ngayon. Lumabas ka at humiga sa lupa ngayon. Hindi ko siya matanggal sa'yo. At ngayon, nasa lupa na siya at inaresto na. Si David A. Bruce ay ginamot sa ospital dahil sa kanyang mga sugat at ngayon ay nahaharap sa mga kasong kabilang ang pagtakas, pabaya at mapanganib na pagmamaneho, paglaban sa autoridad at second degree na pananakit, pati na rin sa paglabag sa paggamit ng seatbelt. At hawak pa rin niya ang sigarilyo niya. Nakita mo ba yon?
Oo, mapapansin mo maraming suspek ang kailangan pang manigarilyo bago malaman na sila'y makukulong. Hawak niya na yon simula pa lang ng paghinto. Hawak niya pa rin sa buong insidente, sa 2 pit maneuver, at hawak pa rin niya hanggang sa dulo. Parang kumot ng seguridad. Di ba? Siyempre. Sobra, di ka panipaniwala. 546, 2.4. Alas 8:00 ng gabi, isang Arkansas State Trooper ang huminto sa 2016 Chevy Impala dahil sa sirang ilaw sa harap. Nasa Southland Drive ako kasama ang isang gray na Chevy no 28 sa likuran. Lumabas na may sirang ilaw din sa likod at mabilis na natuklasan ng pulis na may paglabag din sa plaka ang sasakyan. Nilapitan niya ang sasakyan at biglang pinaandar ng driver ang sasakyan at tumakas. Agad na hinabol ng pulis ang Impala na tumawid sa maling bahagi ng kalsada. At pagkatapos, hintayin mo. Bumukas ang harapang hood ng sasakyan. Lubos nang natakpan ang tanawin ng driver sa windshield at papunta siya diretso sa malalaking truck. Huwag mong galawin, okay ka lang. Tinakbuhan niya ang stop sign at nakaiwas sa 18-wheeler. Hindi niya nakikita pero may trapiko sa unahan. Tumawid siya sa gitnang linya at lumiko. Pumapasok sa 40 eastbound. 40. Patungong silangan. Ngayon ay pumapasok na siya sa highway. Hindi niya makita ang nasa harap niya. At ngayon tumatakbo na siya ng lampas 100 milya kada oras. Lumapit ang pulis para sa pit maneuver pero biglang promeno ang driver. May isa pang pulis na sumasali sa pagtugis. Kami ang 141 o 282 papuntang Silangan. 282 papuntang Silangan, TBI. Ayan, nagbe-brake check, preno. Bumangga ang driver sa gitnang harang pagkatapos ay nabawi ang kontrol. Heto na tayo. Pinatigil ng opisyal ang Impala. TDI. Huminto ang driver sa may konkretong pader. Lumabas ang driver sa pintuan ng pasahero at tumalon mula sa tulay. Magaling. Ang bilis ng nangyari, kailangan pa nating ulitin panoorin. Lumabas ang driver sa Impala tapos nag-backflip mula sa gilid ng tulay. Tumalon siya ng 25. Tumalon siya mula sa tulay, nahiga sa lupa at nawala ng malay. Pagkahulog ng 35 talampakan mula tulay, nakakagulat na buhay pa ang driver at sinusubukan pang tumayo. Humiga ka lang. Paparating kami para tulungan ka. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo sa pagtayo. Nadala si Mario Briggs 34 sa ospital at nagpapagaling matapos operahan ang kaliwang braso. Kapag gumaling na siya, haharap si Briggs sa maraming kaso. At sigurado akong sa puntong ito, pakiramdam niya ay masuwerte siyang buhay pa siya. Oh, grabe. Nakakabilib talaga doon. Nakakatawa pa kasi habang pinapanood namin, sabi ko kay Curtis, siguro nakakakita pa siya kahit kaunti, di ba? Dapat lang. Dahil iniiwasan niya ang ilang truck kahit nakataas ang hood sa harap. Medyo nadulas siya. Oh, medyo nadulas siya pagdaan sa hood. Kasama ko ang scuba. Alam mo yon, tatalon mula sa bangka, parang ang galing nun. Hindi nga siya makalingon o makagalaw. Oh, ang sama nun. Kakadaan lang ng taho sa mga plaka ng California, papalapit na siya sa maliit. Hinahabol ng Arkansas State Trooper ang 2024 Chevy Tahoe na bagong tawid mula Oklahoma. Mabilis niyang nahabol ang Tahoe na ngayon ay tumatakbo na ng higit sa 100 milya bawat oras. Lumapit ang trooper para sa pitik maneuver, biglang promeno ang Tahoe. Nahabol muli ng trooper ang Tahoe. Mga 116 na tayo, malamang didiretso lang siya.
Lumiko ang taho sa exit. Dumaan sa 7. Lumapit ang tropa para sa isa pang huli. At ayun na siya. Kinagat ko siya pero nakabawi siya. 24 maaring nakabawi na. Kinukuha ang 2A. Ngayon, lumalabas na naman siya sa highway. 464. Ang taho ay nag-U-turn. Ngayon, bumabalik na ito sa kabila. Pabalik papuntang silangan sa 64. Oo, sa tingin mo ba gagawin nila itong malaking 64 Shibli? Babalikan ko ito. Lumapit ulit ang tropa para sa isa pang pit at muli siyang binigla ng preno ng taho eh. Nag-U-turn muli ang taho at bumalik sa kabilang direksyon. Muling nagpreno ang taho. At bumangga mismo ang tropa rito. Umalis na ang taho. Akin ang hood, tuloy pa rin, balik na tayo sa silangan. Tinatangkang habulin ng tropa pero laging problema ang sira kong hood. Ingat, kinukulong niya siya sa atin. Huminto ang tropa sa tabi ng kalsada. At pagkatapos ay ibinaba ang hood. At pagkatapos ay siniguradong mahigpit na nakasara. At mabilis na bumalik sa kalsada. Pero hindi nagtagal. Gamit? Babalik ako sa lugar namin, tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Buti na lang may ilang tropa na malapit. 120 silangan mabilis at may dalang mga baka. 220 silangan Tansong Takure. Nahabol nila siya. Papunta si Alan sa Twin Bridges upang subukang magtayo ng sakahan. Ika-4 ng Oktubre dumadaan sa Sunnyside. Pag-aayuno, Sunnyside. Ngayon iniiwasan niya sila sa pagmamaneho sa gilid ng kalsada. Kaliwang linya 130 papalapit na sa mga tulay. Kaliwang linya, 130 malapit na sa tulay. Nahabol na naman nila siya. May pulis sa unahan na may spike strips. Sinusubukan niyang iwasan ang mga iyon. At nabangga siya sa isang truck. Nabangga niya ang ibang sasakyan. Tuloy siya, hindi ako sigurado pero maganda ang spike niya. Mukhang tagumpay ang mga spike. Si 6 pa rin ang target, mababa na harap ang gulong niya, nasa 110 tayo. Harap ang gulong ni Royal, 110. Nagsisimula nang maghiwa-hiwalay ang gulong. Nandito kami sa pool na ito, mukhang nawala na niya ang gulong. Ika-4 ng Oktubre sa gitnang paaralan. 64 pa. Oh, diretso lang ako sa Balbula. 8, 15, 6 primary pa rin, secondary pa rin ako. 3 gulong na lang ang tumatakbo sa taho ngayon. 6 primary ticket tungo tayo sa silangan. Umakyat ka doon, bilisan mo. Nasa gilid siya. Tuwing magpaparada ako, may dumarating na sasakyan at may traktora pa sa unahan, mag-ingat ka. Lumiko siya sa isang kalsadang lupa. Lilikon tayo. At bumangga sa bakod. Let me see your hands! At tumakbo ang driver palayo. Mas mabuti pang huminto ka, mas mabuti pang huminto ka, mas mabuti pang huminto ka. Hintayin mong huminto ang aso sa paghabol. Makalipas ang ilang sandali, inaresto ng pulisya ang driver sa kalapit na garahe. Nang halughugin nila ang taho ng suspect, natagpuan nila ang 2 nakakandadong maleta na may 240 libra ng meth at mahigit 2 libra ng fentanyl. Derek Skader, Miami, Florida. Nasa kulungan na ngayon sa Crawford County at ang piyansa ay $2 milyong.
Wow, para lang mailagay sa perspektibo, katumbas iyon ng timbang ni Matt Iceman ng meth. 240 libra seryoso iyon. Kapitan Rizzo, parang eksena sa pelikula Ang Habulan. Sasabihin ko sa'yo parang sa Tommy Boy na may hood.